Huwag kang magbibigay ng pag-asa. Iyon ang huling bilin, ang pinakamahalaga sa lahat, ang utos na bawal suwayin. Nakatayo si Maria Clemente sa gitna ng malawak na foyer ng mansyon ng mga Valverde, pero pakiramdam niya ay nilalamig siya hanggang sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Hindi dahil sa aircon na halos magyelo sa balat, kundi dahil sa mga salitang binitiwan ng head housekeeper, si Mrs. Elpidia. Ang mga mata nito, kahit nakangiti, ay kasing lamig ng marmol na sahig na tinatapakan niya. Ang trabaho mo, Hija, ay alagaan ang mga pangunahing pangangailangan ni Namira at Miley. Sabi pa nito, ang boses ay kalmado, pero may bigat. Pakainin sila sa tamang oras, paliguan, tiyaking malinis at komportable sila sa kanilang kwarto. Hanggang doon lang. Tumango si Arya, pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan niya ang trabahong ito para sa nanay niya, para sa pag-aaral ng bunsong kapatid niya. Naiintindihan ko po, ma'am. Ngumiti ulit si Mrs. Elpidia, isang ma'am ng ngiting hindi umabot sa mga mata. Mabuti, dahil ang huling bagay na kailangan ni Sir Dominic ay ang dagdag na komplikasyon. Ang pag-asa ay isang komplikasyon. Isang salita. Pag-asa. Pero para kay Arya, ang salitang iyon ay parang isang matalim na kutsilyong biglang humiwa sa kanyang dibdib. Bigla niyang naramdaman ang pamilyar na pagkirot, ang alaala ng isang maliit at malamig na kamay na mahigpit na nakakapit sa kanya. Ang alaala ng kanyang yumaong kapatid. Dinala siya ni Mrs. Elpidia sa ikalawang palapag, sa isang pasilyong napakatahimik. Masyadong tahimik para sa isang bahay na may 2 batang nakatira. Bawat tapak nila sa makapal na carpet ay parang nilalamon ng katahimikan. Huminto sila sa harap ng isang malaking pintong gawa sa dark wood. Ito ang silid nila. Anunsyo ng matanda. Laging nakabukas ang pinto. Mahigpit na utos ni Sir Dominic. Dahan-dahang itinulak ni Mrs. Elpidia ang pinto at bumungad kay Arya ang isang tanawin na sabay na maganda at malungkot. Ang kwarto ay parang para sa mga prinsesa. Malaki, maliwanag, at puno ng mga mamahaling gamit. May 2 kama na may kulambong kulay rosas, isang estanteng puno ng mga librong pambata, at isang bintanang tanaw, ang malawak at lunti ang hardin. Pero sa gitna ng lahat ng karangyaan, may 2 batang babae na magkakamukhang magkamukha, nakaupo sa kani-kanilang wheelchair. Nakatingin lang sila sa labas ng bintana. Walang imik, walang galaw. Para silang 2 manikang isinumpa na manatili sa isang posisyon habang buhay. Sila sina Mira at Miley, ang kambal na Valverde. Mira Miley. Tawag ni Mrs. Elpidia sa malumanay, ngunit walang emosyong boses. Ito si Arya, ang bago ninyong tagapag-alaga. Dahan-dahang lumingon ang 2 bata, at sa sandaling iyon, nakalimutan ni Arya kung paano huminga. Ang kanilang mga muka ay perpekto, parang mga anghel, ngunit ang kanilang mga mata ay blanko. Walang kislap, walang buhay. Para silang nakatingin sa kanya, pero alam niyang hindi siya ang nakikita ng mga ito. Tumatagos ang tingin nila, nakatanaw sa isang mundong sila lang ang nakakaalam. Hello, Mira. Hello, Miley. Bati ni Arya, sinubukang gawing masigla ang kanyang boses. Ako si Ate Arya ninyo. Walang sagot. Isang blangkong tingin lang ang isinukli nila bago muling ibinalik ang pansin sa labas ng bintana. Iniwan sila ni Mrs. Elpidia. Habang pinagmamasdan ni Arya ang kambal, hindi niya maiwasang mapansin ang mga detalye. Ang mga binti nilang payat at hindi gumagalaw. Ang mga kamay na laging nakapatong sa kanilang mga hita. Ang katahimikang bumabalot sa silid na yon ay hindi katahimikan ng kapayapaan. Ito ay katahimikan ng pagsuko. Umupo si Arya sa isang maliit na upuan sa tabi nila. Hindi siya nagsalita. Pinakiramdaman lang niya ang paligid. At doon, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, may nakita siyang isang bagay, isang kislap.
Napakaliit, halos hindi mapansin. Sa mga mata ni Mira, ang isa sa kambal na tila mas alerto. Isang kislap na parang isang malayong bituin sa madilim na kalangitan. Isang kislap na pamilyar sa kanya. Iyon ang kislap na nakita niya sa mga mata ng kapatid niyang si Marco, ilang buwan bago ito pumanaw. Ang kislap ng isang kaluluwang gustong lumaban pero nakakulong sa isang katawang ayaw ng sumunod. Biglang bumalik ang lahat. Ang amoy ng ospital, ang tunog ng mga makina, ang mahinang boses ni Marco na nagtatanong, "Ate, makakalakad pa po ba ulit ako?" Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Naalala niya ang sarili niyang sagot. Isang kasinungalingan na hanggang ngayon ay nagpapahirap sa kanya. "Oo naman, bunso. Gagaling ka. Tatakbo pa tayo." Pero hindi na nangyari iyon. Napayuko si Arya at napakuyom ng kanyang mga kamay. Hindi. Hindi na niya hahayaang maulit iyon. Hindi na siya tatayo lang sa gilid at manonood habang ang isang buhay ay nauubos dahil sa pagsuko. Ang utos ni Sir Dominic ay malinaw. Huwag magbigay ng pag-asa. Pero habang nakatingin siya sa kambal, sa mga batang isinuko na ng mundo, alam niyang may isang utos na mas mataas. Isang utos na galing sa kanyang puso at sa kanyang konsensya. Dumating ang gabi. Payapa ang buong mansyon. Matapos niyang pakainin at ihanda para sa pagtulog ang kambal, bumalik si Arya sa maliit na kwartong inilaan para sa kanya. Hindi siya makatulog. Ang mga mata ni Mira at Miley ay nakatatak sa kanyang isipan. Binuksan niya ang kanyang lumang maleta. Mula sa ilalim ng mga damit, kinuha niya ang isang makapal at luma ng journal. Ito ang journal ng kanyang ama, isang physical therapist na nasira ang reputasyon dahil sa isang gawa-gawang iskandalo. Sa loob nito ay ang lahat ng teorya, mga teknik, at higit sa lahat, ang pag-asa na pinanghawakan nito hanggang sa huli. Binuklat niya ang mga pahina, ang mga daliri niya ay nanginginig. Nandito rin ang mga tala niya tungkol sa kondisyon ni Marco, ang mga exercise na palihim niyang ginagawa sa kapatid niya, mga exercise na nagsimulang magpakita ng resulta bago ito tuluyang kinuha sa kanya. Isang plano ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Isang plano na mapanganib. Isang plano na maaaring maging dahilan ng pagkatanggal niya sa trabaho. Isang plano na direktang pagsuway sa pinakamahalagang utos sa bahay na ito. Pero wala na siyang pakialam. Nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog ng lahat sa mansyon, dahan-dahan siyang tumayo. Walang ingay na binuksan niya ang kanyang pinto at naglakad pabalik sa silid ng kambal. Nakatulog na sila. Ang mga mukha ay payapa. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, mas lalo silang nagmistulang mga anghel. Mga anghel na naputulan ng pakpak. Lumuhod si Arya sa pagitan ng kanilang mga kama. Hinawakan niya ang kamay ng bawat isa. "Mira, Miley." Bulong niya, ang boses ay puno ng determinasyon na ngayon lang niya ulit naramdaman. "Hindi ko kayo susukuan." Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. "Hindi pa huli ang lahat. Itatayo ko kayo." Walang pinagkaiba ang araw na ito sa libu-libong araw na nagdaan para kay Dominic Valverde. Sa loob ng boardroom ng Valverde Group, siya ang hari. Bawat salita niya ay batas. Bawat desisyon niya ay hindi mapasusubalian. Tinapos niya ang pag-uusap sa isang malamig at pinal na tono. Hindi pinapansin ang mga kabadong tingin ng mga board member. Tapos na ang pag-uusap. Umalis siya sa silid na yon nang hindi lumilingon. Sa likod niya, naiwan ang isang tensyon na halos nahihipo. Ganoon palagi. Si Dominic ang bagyo at ang lahat ay natututong yumuko hanggang sa ito ay makalipas. Pero sa sandaling sumara ang pinto ng kanyang sasakyan, ang hari ay unti-unting naglalaho. Ang katahimikan sa loob ng mamahaling sasakyan ay hindi nakakapakalma. Ito ay nakakabingi. Dito, walang mga papeles na kailangang pirmahan.
Walang mga problemang kailangang solusyonan. Dito, ang tanging kalaban niya ay ang sarili niyang isipan. Pagdating sa mansyon, ang nakakabinging katahimikan ay mas lalong lumala. Ang bawat sulok ng malaking bahay ay may dalang alaala. Bawat anino ay tila may gustong ibulong. Dumiretso siya sa kanyang opisina, ang tanging lugar sa buong bahay na hindi niya binago. Nandoon pa rin ang mga gamit ng kanyang asawa, ang paborito nitong libro, ang pluma na lagi nitong gamit, at sa ibabaw ng kanyang mesa, ang larawan nito. Si Larissa, nakangiti. Ang mga mata ay nangungusap, puno ng buhay, puno ng pagmamahal na minsan ay sumalubong sa kanya tuwing uuwi siya. Napapikit si Dominic. Agad bumalik ang lahat. Ang pamilyar na tunog ng kumakaskas na gulong sa basang kalsada, ang nakakasilaw na ilaw ng paparating na sasakyan, at ang huling salita na narinig niya mula sa mga labi nito bago sila lamunin ng dilim. Ang pangalan niya, isang kasalanan, isang pagkukulang na habang buhay niyang papasanin. Siya ang nagmamaneho. Siya dapat ang nag-ingat. Siya dapat ang iminulat niya ang kanyang mga mata at pilit iwinaksi ang mga alaala. Kinuha niya ang remote at binuksan ang monitor na nagpapakita ng iba't ibang bahagi ng mansyon. Isang ugali na niya ito. Isang paraan para kontrolin ang lahat ng hindi niya kailangang makisalamuha. Itinuon niya ang kamera sa silid ng mga bata. At doon, nakita niya ito. Ang bagong tagapag-alaga. Si Arya. Nakaupo ito sa sahig, sa pagitan ng dalawang wheelchair. May hawak itong libro at nagbabasa ng may kasamang emosyon. Nakita niya kung paano nagbago-bago ang ekspresyon sa mukha nito habang binibigkas ang bawat salita. Nakita niya ang isang nangiting totoo, hindi pilit. Nakatingin lang sina Mira at Miley. Gaya ng dati, walang reaksyon. Pero may kakaiba. Hindi man gumagalaw ang kambal, pero ang atensyon nila ay nakay Arya, nakatutok. Isang bagay na matagal nang hindi nakikita ni Dominic. Isang inis, ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit? Anong karapatan ng isang estranghero na magdala ng kahit anong uri ng buhay sa loob ng kwartong yon? Ang bahay na ito ay dapat tahimik. Ang katahimikan ay ang kanyang parusa. Ang katahimikan ay ang kanyang kapayapaan. Pero hindi niya maalis ang kanyang tingin. Pinanood niya kung paano matiyagang sinubuan ni Arya ang mga bata. Pinanood niya kung paano nito pinunasan ang mga bibig nila ng may pag-iingat. Mga simpleng bagay, mga bagay na dapat ay siya ang gumagawa. Mga bagay na hindi niya magawa dahil sa tuwing titingnan niya ang mga anak niya, ang nakikita niya ay ang mga mata ni Larissa. Ang nakikita niya ay ang kanyang kabiguan. Gabi. Masyado ng malalim ang gabi para magising pa ang kahit sino. Pabalik na sana si Dominic sa kanyang silid nang may marinig siyang isang mahinang kaluskos. Nagmula ito sa direksyon ng basement. Kumunot ang noo niya. Imposible. Walang gumagamit ng basement. Inabandona na ang lugar na yon simula nang mangyari ang aksidente. Ilang sandali siyang nakinig, hinahabol ang pinagmulan ng tunog. Pero wala na. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang ugong ng air conditioning system at ang tibok ng sarili niyang puso. Guni-guni mo lang yon, Dominic. Ipinagsawalang bahala niya ito. Marahil ay isang dagalang o ang natural na paggalaw ng isang malaking bahay sa gabi. Ayaw niyang mag-isip ng kung ano pa. Pagod na siya. Pagod na siyang harapin ang kahit anong bagay na hindi niya kayang kontrolin. Nagpatuloy siya sa paglalakad, pabalik sa kanyang silid. Ngunit sa halip na mahiga, naupo siya sa harap ng kanyang computer. Trabaho. Ito ang tanging takas niya. Ang mga numero at ulat ay hindi nang huhusga. Ang mga ito ay lohikal at walang emosyon. Binuksan niya ang kanyang email, handa nang muling ilibing ang sarili sa mga alalahanin ng kumpanya. Ngunit isang email ang nakaagaw ng kanyang pansin. Hindi ito galing sa isang kliyente o sa kanyang sekretarya.
Ang subject, inquiry regarding Mira and Miley Valverde. Ang nagpadala, Bright Horizons Preparatory School. Ang paaralan kung saan dapat ay nagsisimula na ang kanyang mga anak. Ang paaralan na pinili nila ni Larissa. Ang paaralan na puno ng mga pangarap na ngayon ay abo na lang. Nanginginig ang kamay niyang pinindot ito. Dear Mr. Valverde, magandang araw po. Sumusulat po kami para i-follow up ang estado ng enrollment ni Mira at Miley. According to our records, nakareserba pa rin po ang kanilang slots. Nais lang po naming kumpirmahin kung nais ninyo nang tuluyang i-withdraw ang kanilang aplikasyon given their current condition dahil hindi na rin po sila makaka-attend ng klase. We need to offer the slots to other students on the waiting list. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Given their current condition, hindi na rin po sila makaka-attend ng klase. Isang simpleng email, isang formalidad. Pero para kay Dominic, ito ay isang opisyal na hatol mula sa mundo sa labas. Isang paalala na habang ang Valverde Group ay patuloy na lumalago, ang sarili niyang pamilya ay tuluyan ng huminto. Isinara niya ang laptop ng may puwersa, hindi galit, kundi isang malalim at nakakaparalisang sakit. Napatingin siya sa larawan ni Larissa sa kanyang mesa. Ang nangiti nito ay tila isang pangungutya sa kanya ngayon. I failed you, Larissa. Bulong niya sa katahimikan ng gabi. I failed them. Ang hari ng Palasyong Yelo ay nakaupo mag-isa sa dilim, habang ang email mula sa paaralan ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang patunay na isinuko na ng mundo ang kanyang mga anak. Ang hindi niya alam, sa kabilang bahagi ng mansyon, sa ilalim ng kanilang mga paa, may isang taong nagsisimula ng labanan ang hatol na yon. Ang unang gabi, ang pinakamahirap. Ang pagbubuhat sa dalawang batang walang kakayahang gumalaw, pababa sa makitid at madilim na hagdanan ng basement, ay isang pagsubok sa lakas at determinasyon ni Arya. Bawat kaluskos sa paligid ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Bawat baitang ng hagdan na kanyang tinatapakan ay isang panganib na maaaring gumising sa buong kabahayan. Ang basement ay amoy luma at alikabok. Dito itinambak ang mga kasangkapang hindi na ginagamit, mga sirang silya, mga baul na puno ng kung ano-ano, at isang malaking salamin na nababalutan ng puting tela na parang isang multo sa dilim. Pero para kay Arya, ang lugar na ito ay isang santuwaryo. Dito, malayo sa mapanuring mga mata, malaya siyang gawin ang bagay na ipinagbawal sa kanya. Maingat niyang inihiga ang kambal sa isang makapal na comforter na dinala niya. Ang mga mukha nila ay payapa sa kanilang pagkakatulog. Okay mga prinsesa, bulong niya, kahit alam niyang hindi siya naririnig. Simulan na natin ang ating sikreto. Sinimulan niya sa mga binti. Dahan-dahan niyang minasahe ang mga ito, mula hita hanggang paa, ginagamit ang mga teknik na itinuro sa kanya ng kanyang ama. Ang layunin ay gisingin ang mga natutulog na kalamnan, padaluyin ang dugo. Pagkatapos, sinunod niya ang mga passive exercise. Maingat niyang ibinaluktot at inunat ang kanilang mga tuhod at bukong-bukong, ginagaya ang natural na paggalaw ng paglalakad. Walang reaksyon. Para siyang nagagalaw ng mga manika. Hindi sumuko si Arya. Habang ginagawa ito, patuloy siyang nagsasalita. Kinukwentuhan niya sila tungkol sa kapatid niyang si Marco, kung paano nito gustong-gustong maglaro ng habulan sa kanilang bakuran. Kinakantahan niya sila, mga kantang pambata na halos kinalimutan na niya. Isang gabi, habang minamasahe niya ang mga paa ni Miley, sinubukan niyang kantahin ang oyayin na laging inaawit ng kanyang nanay. Tulog na, bunso kong mahal. Ang boses niya ay nanginginig, dala ng alaala. Anghel sa iyong panaginip, sa'yo'y magbabantay. Sa kalagitnaan ng kanta, may napansin siyang kakaiba. Ang mga mata ni Miley, kahit nakapikit, ay tila bahagyang gumalaw.
isang mabilis na pagkurap sa ilalim ng mga talukap. Napahinto si Arya sa pag-awit. Nag-aabang pero wala nang sumunod. Kahit ganoon, isang maliit na apoy ng pag-asa ang nagsimulang magliyab sa kanyang dibdib. May naririnig sila, may nararamdaman sila. Kailangan lang niya ng tiyaga. Lumipas ang mga gabi. Naging rutina na nila ang palihim na pagbaba sa basement. Pagod at puyat si Arya pero hindi niya ito ininda. Ang bawat gabi ay isang bagong pagkakataon. Ngunit may mga pagkakataon ding pinanghihinaan siya ng loob. Isang linggo na ang lumipas pero wala pa ring malinaw na pagbabago. Minsan, napapatitig na lang siya sa kawalan, nagtatanong sa sarili kung niloloko lang ba niya ang kanyang sarili, kung pinapagod lang ba niya ang mga bata sa wala. Hanggang sa isang gabi, habang ginagawa niya ang isang stimulation exercise kay Mira. Gamit ang isang malambot na brush, dahan-dahan niyang kinikiliti ang talampakan nito, isang paraan para subukang gisingin ang mga nerve endings. Paulit-ulit. Walang nangyayari. Huming siya ng malalim, handa nang sumuko para sa gabing iyon. Isa na lang, Mira. Pagbigyan mo na si ate. Bulong niya, halos sa sarili na lang niya sinasabi. Muli niyang idinampi ang brush sa talampakan ng bata. At doon, nangyari ito. Isang bahagyang paggalaw. Isang mabilis na pagkurap ng mga daliri sa paa. Napakabilis na kung hindi siya nakatutok ay hindi niya ito mapapansin. Napigil ni Arya ang kanyang hininga. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nagkamali ba siya ng tingin? Guni-guni lang ba niya iyon? Dala ng pagod at pagnanais na makakita ng resulta? Sinubukan niya ulit. Dahan-dahan. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakatutok sa mga daliri ng bata. At gumalaw ulit ito. Mas malinaw ngayon. Isang malinaw na pagkurba ng mga daliri. Isang reaksyon sa kanyang ginawa. Isang hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Arya. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig. Pinipigilan ang anumang ingay. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay, na sinundan pa ng isa. Hindi luha ng lungkot, kundi luha ng purong tagumpay. May pag-asa. Hindi siya nababaliw. Hindi ito isang panaginip. Ang mga pamamaraan ng kanyang ama, gumagana ito. Gusto niyang sumigaw sa tuwa. Gusto niyang yakapin si Mira. Pero kailangan niyang magpigil. Kailangan nilang manatiling sikreto. Nang biglang, isang tunog mula sa itaas ang nagpatigil sa kanyang mundo. Ang mahinang tunog ng pagbukas ng isang pinto na sinundan ng mga yabag sa pasilyo. Nanigas si Arya. Nag-inspection ba si Mrs. Elpidia? O mas malala, si Sir Dominic ba iyon? Dali-dali niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Ang puso niya ay kumakarera sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, binuhat niya si Mira at pagkatapos ay si Miley. Bawat galaw niya ay kalkulado, bawat hakbang ay maingat. Ang pag-akyat pabalik sa hagdan ay tila 10 beses na mas mahirap kaysa sa pagbaba. Nang marating nila ang itaas, dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng basement. Tinitiyak na walang anumang tunog na malilikha ito. Sakto. Narinig niya ang mga yabag na papalapit sa kanilang direksyon. Mabilis pa sa 4:00, ipinasok niya ang kambal sa kanilang silid at maingat na inihiga sa kani-kanilang kama. Kinumutan niya sila, inayos ang kanilang mga buhok at sinigurong walang anumang bakas ng kanilang ginawa. Tiningnan niya ang sahig, ang mga wheelchair. Lahat ay nasa ayos, walang nagbago. Huminto ang mga yabag sa labas ng pinto. Isang anino ang tumigil sa siwang sa ilalim. Hindi humihinga si Arya. Ilang segundo na, parang 1 oras ang lumipas. Pagkatapos, nagpatuloy ang mga yabag palayo. Nakahinga siya ng maluwag. Napasandal siya sa pader, naramdaman ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Muntik na sila doon. Nilapitan niya ang kambal. Mahimbing na ulit ang tulog ni Mira. Ngunit si Miley, ang mas tahimik sa dalawa, ay bahagyang nakamulat ang mga mata. Nakatingin sa kanya sa dilim.
Ngumiti si Arya. Isang pagod, ngunit masayang ngiti. Hinaplos niya ang buhok nito. Shh! Tulog na ulit! Bulong niya. Hinawakan ni Miley Gu ang dulo ng daliri ni Arya gamit ang sarili nitong maliliit na daliri. Ang hawak nito ay mahina. Pero para kay Arya, iyon ang pinakamalakas na bagay na naramdaman niya. At pagkatapos, isang napakahinang tinig, halos hangin lang, ang lumabas sa mga labi ng bata. Isang salitang matagal nang hindi naririnig sa silid na yon. Ma... Nanlaki ang mga mata ni Arya. Ang puso niya ay tila sasabog. Hindi lang pisikal na reaksyon. Ito ay isang salita. Isang koneksyon. Ngunit sa mismong sandaling iyon, kasabay ng salitang binitiwan ng bata, may narinig silang mga yabag. Hindi na sa pasilyo sa itaas. Mas malapit. Papalapit. Sa pinto ng basement. Hindi guni-guni ang narinig ni Dominic. Habang papalapit siya sa pinto ng basement, mas lalong luminaw ang mga tunog. Hindi ito kaluskos ng daga. Boses ito. Isang bulong. At pagkatapos, isang mahinang salita mula sa isang bata. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila biglang nanlamig. Imposible. Ang mga anak niya ay hindi nagsasalita. Hindi gumagalaw. Ang tanging ginagawa nila ay huminga. Iyon ang katotohanang matagal na niyang tinanggap. Ang katotohanang unti-unting pumatay sa kanyang kaluluwa. Walang pag-aalinlangan na hinawakan niya ang malamig na doorknob at marahas itong pinihit. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang isang sinag ng ilaw mula sa isang maliit na emergency lamp sa sahig. At sa gitna ng sinag na yon, isang tanawin ang sumalubong sa kanya na halos magpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nandoon si Arya, nakaluhod sa sahig. Nandoon si Miley, nakaupo sa isang kumot. At nakatayo si Mira, nakatayo. Nanginginig ang mga binti nito. Nakakapit sa isang mababang mesang kahoy para sa balanse. Pero nakatayo ito sa sarili niyang mga paa. Ang mundo ni Dominic ay gumuho sa isang iglap. Ang unang emosyong gumapang sa kanya ay hindi tuwa o pagkamangha, kundi isang nag-aalab na galit. Isang galit na nagmula sa takot, sa pagkasira ng kontrol na matagal niyang iningatan. Anong ibig sabihin nito? Ang boses niya ay mababa at puno ng panganib. Bawat salita ay may bigat na parang yelo. Sa sobrang gulat, napabitaw si Mira sa mesa. Sir Dominic! Napatayo si Arya. Ang mukha ay puno ng takot. Sinubukang harangan ang mga bata mula sa kanyang tingin. "Huwag mo akong sagutin ang pangalan ko," sabi niya. Bawat hakbang niya pababa ng hagdan ay mabagal at sinadya. "Tinanong kita, anong ibig sabihin nito?" Dahil sa takot na naririnig sa boses ng ama, naiyak si Mira. Ang mga binti nitong nanginginig ay tuluyang bumigay. Nawalan ito ng balanse at nagsimulang matumba. Automatikong kumilos si Dominic. Mabilis pa sa isang kisap mata, sumugod siya at sinalo ang kanyang anak bago pa man ito bumagsak sa sahig. At doon, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, niyakap niya ang kanyang anak. Naramdaman niya ang liit nito sa kanyang mga braso, ang init ng katawan nito, ang pagyanig ng maliliit na balikat nito dahil sa pag-iyak, amoy ng baby powder at ng natutulog na bata. Isang pamilyar na pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Isang pakiramdam na sinadya niyang ibaon sa limot. Ang galit na kanina'y nag-aalab sa kanyang dibdib ay biglang nawala, na parang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang naiwan ay isang pagkalito, isang malalim na sakit. Paano? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang tanong na hindi lang para kay Arya, kundi para sa buong sansinukob. Nakatayo si Arya sa harap niya. Harap niya, nanginginig, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. "May pag-asa po, sir.
Mula pa sa simula, may pag-asa na. Kailangan lang po nila ng isang taong maniniwala. Ipinaliwanag niya ang lahat. Ang tungkol sa kanyang kapatid, ang tungkol sa kanyang ama, ang tungkol sa mga gabi-gabing session nila sa basement. Habang nagsasalita si Arya, hindi sa kanya nakatingin si Dominic. Ang mga mata niya ay nakatutok kay Mira, na ngayon ay humihikbi sa kanyang dibdib. Pinunasan niya ang mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki, isang kilos na naging dayuhan na sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Miley na nakaupo pa rin sa sahig, nakatingin sa kanila ng may takot. At sa wakas, tumingin siya kay Arya, isang estranghero, isang babaeng sinuwelduhan niya para sumunod sa utos pero sa halip ay sinuway siya sa paraang hindi niya kailanman inakala. Isang estranghero ang nagbigay sa kanyang mga anak ng pagkakataong hindi niya naisip ibigay. Isang estranghero ang lumaban para sa kanila habang siya ay matagal nang sumuko. Isang estranghero ang naniwala habang siya, ang kanilang ama, ay nagtayo ng pader para hindi na muling masaktan. Ang realisasyon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Hindi niya pinoprotektahan ang kanyang mga anak mula sa sakit. Pinoprotektahan niya ang sarili niya. Ang bigat ng kanyang pagkakasala, sa pagkamatay ng kanyang asawa, sa pagpapabaya niya sa kanyang mga anak, ay bumagsak sa kanya ng sabay-sabay. Halos hindi siya makahinga. Isang duwag. Iyon siya. Dahan-dahan niyang ibinigay si Mira kay Arya. Pagkatapos ay lumuhod siya sa harap ni Miley at sa unang pagkakataon, tiningnan niya ito ng diretso sa mata, hindi bilang isang paalala ng kanyang kabiguan, kundi bilang kanyang anak. Nanatili silang lahat sa katahimikan, isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa katahimikang sanay na si Dominic. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-iyak ng kambal. Tumayo si Dominic. Ang mukha niya ay blangko. Walang mababakas na emosyon. Kinabahan si Arya. Ito na ba yon? Papalayasin na ba siya? Ididemanda? Naglakad si Dominic pabalik sa hagdanan. Huminto siya sa huling baitang at lumingon. Ang mga mata niya ay madilim at malalim. Tumingin siya ng diretso kay Arya. Isang tingin na tumagos hanggang sa kaluluwa nito at sinabi niya ang mga salitang babago sa lahat. Bukas. Isang salita lang. Huminto siya. Hinayaang lumutang ang salita sa hangin. 6:00 ng umaga, sa hardin. Tumingin siya sa kambal at pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Arya. Ituloy mo. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at naglakad paalis. Iniwan si Arya sa basement na tulala, nanginginig, at hindi makapaniwala sa utos na kasasabi lang niya. Kinabukasan eksaktong 6:00 ng umaga, naroon na si Arya sa hardin. Ang hardin ng mga Valverde ay isang paraiso. Malawak, puno ng mga bulaklak na alagang-alaga, at may isang maliit na fountain sa gitna. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong nasisikatan ng araw. Dati, para sa kanya, isa lang itong madilim na tanawin mula sa bintana ng silid ng kambal. Ngayon, para itong isang entablado para sa isang bagong yugto. Dala niya ang isang makapal na banig at ilang mga laruan. Ilang sandali pa, dumating ang isang yaya, tulak-tulak ang wheelchair ni Mira at Miley. Ngunit ngayon, may kakaiba. Ang kambal ay hindi na nakatingin sa kawalan. Ang mga mata nila ay malikot. Tila ngayon lang din nila nakita ang ganda ng sarili nilang bakuran. Naghahanda si Arya nang maramdaman niyang may anino sa kanyang likuran. Paglingon niya, nandoon si Dominic. Hindi siya naka-suit and tie. Nakasuot siya ng isang simpleng polo shirt at slacks. Pero kahit ganoon, bakas pa rin sa tindig niya ang awtoridad at distansya. Para siyang isang hari na napadpad sa lugar ng mga mortal. Sir, bati ni Arya, hindi maitago ang kaba. Tumango lang ito bilang sagot. Walang salita. Tumayo lang ito sa isang tabi
Ang mga kamay ay nasa bulsa. Isang tahimik na tagamasid. Huminga ng malalim si Arya. Kaya mo to. Sinimulan niya ang session. Inupo niya ang kambal sa banig. Pinalibutan ng mga unan. Gaya ng dati, sinimulan niya sa mga stretching exercise. Ngunit ngayon, mas masigla siya. Okay, Mira. Itaas ang kamay. Abutin natin ang araw. Sabi niya habang inaangat ang braso ng bata. Ikaw naman, Miley. Tingnan mo ang mga bulaklak. Ang gaganda, di ba? Sa isang sulok, nakamasid lang si Dominic. Ang mukha niya ay seryoso. Pinag-aaralan ang bawat galaw ni Arya. Nakita ni Arya kung paano kumunot ang noo nito. Kung paano nito sinundan ng tingin ang bawat pag-angat niya sa mga binti ng kambal. Kailangan nila ng suporta sa likod habang sinusubukan nilang ibalans ang kanilang katawan. Paliwanag ni Arya. Kahit hindi siya tinatanong, tumango ulit si Dominic. Pagkatapos, sa ikinagulat ni Arya, naglakad ito palapit. Lumuhod ito sa likuran ni Mira. Ang mga tuhod ay lumubog sa malambot na damo. Ganito ba? Tanong nito. Ang boses ay alanganin. Inilagay nito ang kanyang malalaking kamay sa likod ni Mira. Ang kilos niya ay matigas, mechanical, parang isang robot na sumusunod sa instructions. Napangiti si Arya. Opo, sir. Ganyan nga po. Sinubukan nilang palakasin ang mga core muscle ng kambal. Sa isang pagkakataon, habang tinutulungan ni Dominic si Mira, sinubukan naman ni Arya na itayo si Miley gamit ang sarili niyang lakas. 1, 2, 3, tayo. Medyo nawalan ng balanse si Arya at para hindi matumba si Miley, napahawak siya sa balikat ni Dominic para humingi ng suporta. Sa halip na mainis, tinulungan sila ni Dominic. Ang eksena ay naging magulo at medyo katawa-tawa. 3 matanda na hirap itayo ang isang maliit na bata. Sa kalagitnaan ng kanilang pagpupunyagi, natapilok si Dominic sa banig at dahan-dahang nawalan ng balanse. Wow! Marahan siyang bumagsak sa damuhan. Hindi malakas, pero sapat na para magdulot ng katahimikan. Napatigil si Arya, handa nang humingi ng tawad. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang tunog ang pumuno sa hardin. Isang tunog na matagal nang hindi naririnig sa mansyon. Isang halakhak, mahina sa simula, pagkatapos ay lumakas. Si Mira, humahalakhak siya habang nakaturo sa kanyang amang nakaupo sa damuhan. At pagkatapos, sumunod si Miley. Napatulala si Dominic. Nakatingin siya sa kanyang mga anak na tumatawa. Ang mga mata ay kumikinang sa saya. Isang ngingiti, isang totoong nangiti, ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Nakahawa ang sandali. Napangiti na rin si Arya habang pinapanood ang mag-aama. Sa sandaling iyon, hindi sila ang CEO at ang caregiver. Para lang silang isang ordinaryong pamilya na naglalaro sa hardin. Itinuloy nila ang session. Habang tinutulungan nilang pareho si Miley na humakbang, nagkadikit ang kanilang mga kamay. Naramdaman ni Arya ang init ng palad ni Dominic. Isang kuryente ang biglang gumapang sa kanyang braso. Napatingin siya dito. Nakatingin din pala ito sa kanya. Ang mga mata nito, na dati laging malamig, ay may kakaibang kinang na ngayon. Mabilis na binawi ni Dominic ang kanyang kamay, tila napaso at umiwas ng tingin. Nagpatuloy ang magagandang sandali hanggang sa biglang tumunog ang cellphone ni Dominic. Agad na nagbago ang lahat. Ang nangiti sa mukha ni Dominic ay naglaho. Ang CEO ay nagbalik. Tumayo siya at lumayo ng kaunti para sagutin ang tawag. Hindi marinig ni Arya ang buong usapan, pero narinig niya ang mga pira-pirasong sagot ni Dominic. Yes, I understand. No, I was not aware. Tumigas ang ekspresyon sa mukha ni Dominic. Ang kanyang likod ay muling naging tuwid at matigas. What rumor? Fine. Set an appointment tomorrow. Ibinaba niya ang tawag. Ang init na kanina'y namuo sa hardin ay biglang naglaho. May problema po ba, sir? Tanong ni Arya. Humarap si Dominic sa kanya. Ang mga mata nito ay muling naging kasing lamig ng yelo.
That was Dr. Isabella Reyes, sabi niya. Nakarating daw sa kanya ang balita tungkol sa pagbabago sa kondisyon ng mga bata. Gusto niya silang bisitahin bukas. Isang kaba ang biglang naramdaman ni Arya si Dr. Reyes. Ang sikat na doktor na nagdeklara na habang buhay ng lumpo ang kambal, tiningnan ni Dominic si Arya, ang mga mata ay seryoso. Gusto lang daw niyang siguraduhin, sabi ni Dominic. Inuulit ang sinabi ng doktora sa kanya na ang mga bata ay nasa mga kamay ng isang professional. Ang diin sa huling salita ay malinaw. Isang patama, isang banta. Dumating si Dr. Isabella Reyes kinabukasan na tila isang reyna na bumibisita sa kanyang nasasakupan. Matikas ang tindig, balot sa isang mamahaling puting bestida, at ang hangin ay agad na puno ng amoy ng kanyang pabango. Ang nangiti niya ay perpekto at nakakasilaw, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Ang mga yon ay kasing talim at kasing lamig ng scalpel ng isang siruhano. Sinalubong sila ni Dominic sa malaking sala. Nakatayo si Arya sa isang tabi. Hawak ang kamay ni Namira at Miley na kapwa nasa kanilang wheelchair. Pakiramdam niya ay isa siyang nasasakdal na naghihintay ng hatol. Dominic, iho, it's been a while. Bati ni Dr. Reyes, ang boses ay malambing, ngunit may bahid ng pagiging superior. Hinalikan niya si Dominic sa pisngi bago ibinaling ang tingin sa kambal, at pagkatapos kay Arya. Tiningnan siya ni Dr. Reyes mula ulo hanggang paa. Isang mabilis na sulyap, ngunit sapat na yon para iparamdam kay Arya na siya ay isang langgam na tinitingnan sa ilalim ng mikroskopyo. At ikaw siguro ang bagong caregiver. Sabi ng doktora, ang salitang caregiver ay binitiwan na tila isang bagay na mababa. Arya Clemente po. Sagot ni Arya, pilit pinatatag ang kanyang boses. Okay, Arya, let's see what we have here. Ang sumunod na kalahating oras ay isang pagpapahirap. Ginawa ni Dr. Reyes ang isang assessment sa kambal, pero hindi ito isang pagsusuri. Isa itong interogasyon na nakatuon kay Arya. Anong protocol ang ginagamit mo for muscle atrophy prevention? Mayroon ka bang record ng kanilang daily caloric intake? Saan mo nakuha ang iyong certification? Sunod-sunod. Walang preno. Ang bawat tanong ay idinisenyo para ipamukha kay Arya na siya ay isang amatir, isang walang alam, na nanghihimasok sa teritoryo ng mga profesional. Si Dominic ay tahimik lang sa isang tabi, nagmamasid. Hindi mabasa ni Arya ang ekspresyon sa mukha nito. Kung gusto ninyo po, Dr. Reyes, sabi ni Arya, nanginginig ng bahagya ang boses, maipapakita ko po sa inyo. Sa tulong ng isang yaya, maingat na inilipat ni Arya si Mira mula sa wheelchair papunta sa isang banig sa sahig. Sa harap ni Dr. Reyes, sa ilalim ng matalim nitong tingin, ginabayan ni Arya si Mira na sumubok tumayo, gamit ang isang maliit na upuan bilang suporta. Nanginginig ang mga binti ni Mira, pero sa loob ng 3 segundo, nakatayo ito. 3 segundong parang isang himala. Nakita ni Arya ang pagbabago sa mukha ni Dr. Reyes, isang mabilis na pagkunot ng noo, isang bahagyang paninikip ng mga labi. Hindi ito paghanga, inis ito. Interesting, sabi ni Dr. Reyes. Ang boses ay pilit na pinapakalma. But this is a classic case of false hope syndrome, aggravated by non-standard therapeutic intervention. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Arya ay huminto. False hope syndrome, non-standard therapeutic intervention, ang mga eksaktong salita. Ang mga salitang iyon ay parang isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong pinto sa kanyang alaala. Bigla siyang bumalik sa nakaraan. Nasa loob siya ng isang malamig na korte. 10 taong gulang, nakaupo sa tabi ng kanyang umiiyak na ina. Sa harap, nakatayo ang kanyang ama. Ang balikat ay bagsak, ang mukha ay talunan. At sa kabilang panig, isang babaeng doktor, ang expert witness na may kumpiyansang nagsasalita
sa harap ng hukom. Ang pamamaraan ni Mr. Clemente, sabi ng doktora noon, ay isang malinaw na kaso ng non-standard therapeutic intervention na nagbibigay ng false hope syndrome sa kanyang mga pasyente. It is dangerous and irresponsible. Iyon ang mga salitang gumuho sa mundo ng kanyang ama. Iyon ang mga salitang sumira sa kanilang pamilya. Dahan-dahan, itinaas ni Arya ang kanyang tingin. Tiningnan niya ang mukha ni Dr. Isabella Reyes, ang perpektong ayos ng buhok, ang mamahaling hikaw, at ang mga matang iyon, ang mga matang puno ng pagmamataas, na tumingin sa kanyang ama noon na parang isang basura. Siya nga, ang babaeng ito, siya ang halimaw sa nakaraan ng kanilang pamilya. Nanlamig ang buong katawan ni Arya. Ang takot na kanina'y nararamdaman niya ay napalitan ng isang matinding galit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Tapos na po ba ang assessment, doktora? Tanong ni Arya. Ang boses niya ay biglang naging matatag at malamig. Nagulat si Dr. Reyes sa biglaang pagbabago ng tono ni Arya. Maging si Dominic ay napatingin sa kanya. For now, sagot ng doktora. Pagkatapos ay lumingon ito kay Dominic. Dominic, I have a proposal. Itong si Arya, may nakikita akong potensyal sa kanya kahit kulang sa formal na pagsasanay. I'm willing to take her under my wing. Bigyan siya ng posisyon sa aking rehabilitation center. Doon, magagabayan ko ang kanyang raw talent. Ang alok ay parang isang matamis na lason, isang paraan para kontrolin siya, isang paraan para agawin ang mga pamamaraan ng kanyang ama. Maraming salamat po sa alok, Dr. Reyes, sagot ni Arya, bago pa man makapagsalita si Dominic. Pero masaya na po ako dito. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ng doktora. Natapos ang pagbisita, sinamahan ni Dominic si Dr. Reyes palabas. Naiwan si Arya kasama ang kambal. Alam niya na hindi pa tapos ang laban. Ito ay simula pa lang. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Mabilis. Walang pag-aalinlangan. Pinindot niya ang voice recorder app. Bumalik si Dominic sa sala. Ngunit naiwan si Dr. Reyes sa may pintuan para kausapin si Arya sa huling pagkakataon habang nagpapanggap na may tinitingnan sa kanyang bag. Isang paalala lang, Hija. Bulong ni Dr. Reyes, sapat lang para marinig nilang dalawa. Ang nangiti ay wala na sa mukha nito. Ang mga mahuhusay na pangarap ay para lamang sa mga taong kayang protektahan ang kanilang pangalan. Huminto ito at tumingin ng diretso sa mga mata ni Arya. Isang bagay na hindi nagawa ng tatay mo. Pagkatapos, tumalikod na ito at naglakad paalis na. Parang walang nangyari. Iniwan si Arya na nakatayo, nanginginig sa galit, habang ang cellphone sa kanyang kamay ay tahimik na nagre-record ng bawat salita ng banta. Gumuho ang mundo ni Dominic hindi dahil sa isang lindol, kundi dahil sa isang tawag sa telepono. Nasa kalagitnaan siya ng isang pulong. Nang tumawag ang pinuno ng kanyang PR team, ang boses nito ay nagkakandautal sa pagkasindak. Isang online news portal na kilala sa mga kontrobersyal na balita ang naglabas ng isang exclusive na artikulo. Ang pamagat pa lang ay isa ng lason. Anak ng pekeng doktor, ginagamit ang mga anak ng Valverde CEO bilang eksperimento? Ang artikulo ay isang obra maestra ng paninira. Dinetalya nito ang kaso ng ama ni Arya. Pinalabas itong isang mapanlinlang na quack doctor. Pagkatapos ay ipininta nito si Arya bilang isang desperada at walang lisensyang terapista na ginagamit ang trahedya ng kambal na Valverde para sa sarili nitong kapakanan. Ang bawat salita ay idinisenyo para magtanim ng duda at takot. Habang binabasa ni Dominic ang artikulo sa kanyang tablet, ang mga miyembro ng board ay isa-isang napapatingin sa kanya. Naramdaman niya ang kanilang mga tingin, narinig niya ang kanilang mga hindi sinasabing tanong, ngunit ang tanging naramdaman niya ay isang nag-alab na galit, hindi para sa kumpanya,
kundi para kay Arya. Alam niya kung sino ang may gawa nito, si Isabela Reyes. Sa mga sumunod na oras, ang mansyon ay naging sentro ng isang hindi nakikitang bagyo. Sunod-sunod ang tawag mula sa mga shareholder, mga abogado, mga miyembro ng pamilya. Lahat sila ay may iisang payo. Tanggalin mo siya, Dominic, bago pa masira ang pangalan mo at ng kumpanya. Ngunit ang mas masakit para kay Dominic ay ang pagbabago sa loob mismo ng mansyon. Nagsimula ang mga bulungan. Kawawa naman si Sir. Nadamay pa. Baka naman totoo nga ang sinasabi sa balita. Delikado pala iyang babaeng yan. Naririnig niya ang mga ito mula sa mga kusinera, sa mga hardinero, sa mga gwardiya. Ang mga taong dati magalang na bumabati kay Arya ay ngayoy umiiwas ng tingin. Ang dating mainit na ngiti na isinasalubong sa kanya ay napalitan ng mga mapanghusgang titig. Nakikita niya kung paano nasasaktan si Arya. Nakikita niya ito sa paraan ng pagyuko nito habang naglalakad sa pasilyo. Nakikita niya ito sa pilit nitong ngamnong ngiti sa harap ng kambal. Nakikita niya ito sa lungkot sa mga mata nito na hindi na kayang itago. Sinubukan niyang kausapin ito. Huwag mo silang pansinin, Arya. Ako ang bahala dito. Ngumiti lang ito sa kanya, isang ngingiting basag. Okay lang po, sir. Sanay na po kami. Ang mga salitang yon ay mas tumagos pa sa puso ni Dominic kaysa sa kahit anong masasakit na headline. Sanay na kami. Isang gabi, hindi siya makatulog. Bumaba siya para kumuha ng tubig. Sa kanyang pagdaan sa silid ng mga bata, nakita niya si Arya sa loob. Akala nito ay tulog na ang lahat. Nakaupo ito sa sahig, sa pagitan ng kama ng kambal. Yakap-yakap nito ang isang maliit na teddy bear na siya mismo ang nagtahi mula sa mga lumang retaso. Nakayuko ito at kahit hindi niya makita ang mukha nito, alam niyang umiiyak ito dahil sa bahagyang pagyanig ng mga balikat nito. Gusto niyang pumasok, gusto niya itong damayan, ngunit nanigas ang kanyang mga paa. Muli, nanaig ang duwag na bahagi ng kanyang pagkatao. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang silid. Dala-dala ang imahe ng nasasaktang dalaga. Kinabukasan, habang naghahanda si Dominic para sa isang mahalagang pulong kasama ang kanyang mga abogado para planuhin ang kanilang ganting salakay, napansin niyang wala si Arya sa hardin para sa morning session. Isang masamang kutob ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Umakyat siya sa ikalawang palapag. Kumatok siya sa silid ni Arya. Walang sagot. Pinihit niya ang doorknob. Hindi ito nakalock. Ang silid ay malinis. Masyadong malinis. Ang mga gamit ni Arya ay wala na sa ibabaw ng mesa. Ang aparador ay bahagyang nakabukas, nagpapakitang wala na itong laman. At sa ibabaw ng kama, na maayos na natiklop, ay isang puting sobre. Nakasulat ang pangalan niya, Sir Dominic. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Maikli lang ang sulat, ang pagkakasulat ay medyo nanginginig. May mga bakas ng tuyong luha. Sir Dominic, patawad po. Patawad kung naging pabigat ako sa inyo at sa pamilya ninyo. Hindi ko po sinasadya. Ang tanging gusto ko lang ay makatulong. Pero ngayon, naiintindihan ko na ang pananatili ko dito ay lalo lang magdudulot ng gulo. Hindi ko po kayang makita na nasisira kayo ng dahil sa akin. Mahal na mahal ko po sina Mira at Miley at dahil po doon, kailangan ko silang protektahan mula sa akin. Salamat po sa lahat. Salamat sa pagtitiwala. Huwag po kayong mag-alala. Itutuloy po ng mga therapist mula sa ospital ang mga session. Iniwan ko po ang lahat ng aking mga tala. Arya, binitawan ni Dominic ang sulat na parang napapaso. Isang salita ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya. Pababa ng hagdanan, dalawa-dalawa ang hakbang. Ang puso niya ay kumakaripas. Mas mabilis pa kaysa sa kanyang mga paa. Pagdating niya sa malaking pinto sa harap, nakita niya ito sa labas. Si Arya, papasakay sa isang taxi na nag-aabang. Binuksan niya ang pinto.
Arya! Lumingon ito. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita niya ang gulat at sakit sa mukha nito. Umandar na ang makina ng taxi. Nagsimula na itong gumulong palayo. Ang lahat ng kontrol, ang lahat ng pader, ang lahat ng yelo sa puso ni Dominic ay gumuho. Arya! Sigaw niya ang boses ay basag at puno ng desperasyon. Isang sigaw na nilamon ng ingay ng papalayong sasakyan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Dominic. Wala siyang pakialam kung nakapajama pa siya o hindi pa nagsisipilyo. Sumugod siya palabas ng mansyon at dumiretso sa garahe. Sa isang iglap, pinaharurot niya ang kanyang kotse. Ang tunog ng makina ay umalingaw-ngaw sa tahimik na umaga. Isang sigaw ng kanyang nagwawalang damdamin. Ang tanging nasa isip niya ay ang plaka ng taxi. Mabilis niyang naabutan ito. Walang pag-aalinlangang hinarang niya ang daan. Bumaba siya ng kotse sa gitna ng kalsada. Ang dating kalmadong CEO ay tila isang bagyo ng emosyon. Kumatok siya ng malakas sa bintana ng taxi. Arya! Lumabas ka dyan! Sa loob, napapikit si Arya. Hindi. Bakit? Bakit kailangang maging ganito kahirap? Manong, umalis na po tayo. Pakiusap niya sa driver. Ma'am, ayoko pong masagasaan niyan. Sagot ng driver. Takot na takot sa nagwawalang lalaki sa harap nila. Bumukas ang pinto ng taxi. Walang nagawa si Arya nang hilahin siya ni Dominic palabas. Mahigpit ang hawak nito sa kanyang braso, ngunit hindi masakit. Isang hawak na puno ng desperasyon. Sakto namang bumuhos ang malakas na ulan. Sa isang iglap, basang-basa na sila. Ang ulan ay humahampas sa kanilang mga muka, dumadagdag sa drama ng sandali. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tanong ni Dominic. Ang boses ay nangingibabaw sa tunog ng ulan. Tatakasan mo na lang ang lahat? Kailangan kong gawin to, sir. Sagot ni Arya. Ang luha ay humahalo na sa tubig ulan sa kanyang pisngi. Para sa inyo. Para sa mga bata. Para sa akin? Tumawa si Dominic ng mapait. Sa tingin mo ba makakatulong kung aalis ka? Sa tingin mo ba titigil si Isabela kapag nawala ka? Hindi, Arya. Gagamitin niya lang ito laban sa atin. Sasabihin niyang napatunayan niyang tama siya. Pero ang pangalan ninyo, wala akong pakialam sa pangalan ko. Sigaw niya, isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ilang taon kong iningatan ang pangalang iyan habang unti-unting namamatay ang pamilya ko. Para saan pa yon? Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Arya. Pinilit niyang salubungin ang mga mata nito. Bumalik ka, Arya. Lalabanan natin to. Magkasama. Umiling si Arya. Hindi ninyo naiintindihan. Halimaw ang pamilya ko sa mata ng lahat. Pabigat lang ako. Hindi ko kayang hilahin kayo pababa. Nakita ni Dominic ang determinasyon sa mga mata ni Arya. Alam niyang hindi ito makukuha sa pilit. Alam niyang hindi ito makukuha sa pangako ng pera o seguridad. May isang paraan na lang. Ang katotohanan. Ang hubad at masakit na katotohanan. Huminga siya ng malalim. Ang ulan, ang sigawan, ang buong mundo ay tila naglaho. Noong gabing iyon, panimula niya, ang boses ay biglang naging mahina at basag. Noong gabing naaksidente kami ni Larissa, napatigil si Arya. Ako ang nagmamaneho. Pagpapatuloy ni Dominic. Tumingin siya sa malayo, sa isang lugar na siya lang ang nakakakita. Pagod ako galing sa trabaho. Nagtatalo kami. Isang maliit na bagay lang, hindi ko na matandaan kung ano. Pero dahil sa pagod at inis, hindi ako nakatingin sa daan. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng bubog na inilalabas niya mula sa kanyang lalamunan. Hindi ko nakita ang truck. Huli na ang lahat ng makita ko. Ang huling narinig ko ay ang pagsigaw niya sa pangalan ko. Isang luha ang tumakas mula sa mata ni Dominic. Agad na hinugasan ng ulan. Sinabi ng mga pulis na hindi ko kasalanan. Lasing ang driver ng truck. Pero alam ko, Arya, alam ko sa puso ko.
Kung hindi lang sana ako nakipagtalo, kung nakatingin lang sana ako sa daan, buhay pa sana siya. Tumingin siya kay Arya. Ang mga mata ay puno ng sakit na ngayon lang niya ipinakita sa kahit kanino. Kaya nagtayo ako ng pader. Ikinulong ko ang sarili ko sa trabaho. Nilayuan ko ang mga anak ko dahil sa tuwing nakikita ko sila, naaalala ko siya. Naaalala ko ang kabiguan ko. Inilibing ko ang sarili ko sa isang palasyong yelo dahil sa tingin ko, iyon ang parusa na nararapat sa akin. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay ni Arya. Pero dumating ka at unti-unti mong giniba ang mga pader na yon. Tinuruan mo ang mga anak kong muling mangarap at tinuruan mo rin akong muling makaramdam. Ang mga salita ay tumagos sa puso ni Arya. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang makapangyarihang. Isa siyang lalaking wasak, isang lalaking sugatan. Katulad niya, katulad ng kanyang ama. Huwag kang umalis, pakiusap ni Dominic. Ang boses ay isang bulong na halos hindi marinig sa gitna ng ulan. Hindi dahil sa mga bata, hindi dahil sa kumpanya, kundi dahil sa akin. Tinulungan mo akong pagalingin ang sugat na akala ko habang buhay kong dadalhin. Ngayon, hayaan mong ako naman ang lumaban para sa'yo. Hindi na napigilan ni Arya ang sarili. Humakbang siya palapit at niyakap niya ang basang-basa at nanginginig na si Dominic Valverde sa gitna ng daan, sa ilalim ng walang tigil na buhos ng ulan. Pagkatapos ng pagtatapat sa ilalim ng ulan, nagbago ang lahat. Ang mansyon ng mga Valverde na dating headquarters ng kalungkutan ay naging war room. Hindi na nagkulong si Dominic sa kanyang opisina. Ang malaking mesa sa dining room na dati laging walang laman ay napuno ng mga dokumento, laptop at mga tasa ng kape. Sa tabi niya, laging naroon si Arya. Ang unang hakbang ni Dominic ay buuin ang pinakamagagaling na abogado ng Valverde Group. Ang utos niya ay simple at malinaw. Halukayin ninyo ang lahat. Ang kaso laban sa ama ni Arya, ang bawat pasyente ni Dr. Reyes, ang bawat hospital kung saan siya nagtrabaho. Walang ititirang bato na hindi babaliktarin. Habang ang mga abogado ay nagtatrabaho, si Arya naman ay gumugol ng oras sa pagkolekta ng lahat ng kanyang mga tala. Ang mga video na palihim niyang kinunan ng pag-unlad ng kambal, ang journal ng kanyang ama, at ang audio recording ng pagbabanta ni Dr. Reyes, bawat isa ay isang piraso ng ebidensya. Bawat isa ay isang bala sa kanilang laban. Isang hapon, habang abala silang dalawa, pumasok ang pinuno ng legal team. "Sir," sabi ng abogado, "may nahanap po kami." Inilatag niya sa mesa ang isang lumang dokumento. Ito ay isang affidavit mula sa isang dating nurse na nagtrabaho sa parehong ospital kung saan nag-aaway ang ama ni Arya at si Dr. Reyes. Sa affidavit na yon, isinalaysay ng nurse kung paano niya narinig si Dr. Reyes na nag-uutos sa isang kasamahan na itago ang ilang mga resulta ng laboratorio ng pasyenteng sangkot sa kaso. Ang nurse na yon ay biglang nag-resign at lumipat sa probinsya ilang linggo bago ang paglilitis. Iyon na ang smoking gun na kailangan nila. "Hanapin ninyo siya," utos ni Dominic. Sa loob ng 24 na oras, natagpuan nila ang dating nurse. Sa una ay natakot itong magsalita, ngunit nangako si Dominic ng buong proteksyon, legal at pinansyal. Sa wakas, pumayag itong tumestigo. Ang susunod na hakbang ay ang pagharap sa publiko. Nagpatawag si Dominic ng isang press conference. Ang buong mundo ng media ay dumalo. Lahat ay nag-aabang ng dugo. Inaasahan na iaanunsyo ni Dominic ang pagpapatalsik kay Arya. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Umakyat si Dominic sa entablado, hindi nag-iisa. Kasama niya si Arya sa kanyang tabi. Ang simpleng kilos na yon ay isang malakas na mensahe. "Magandang umaga sa inyong lahat." Panimula ni Dominic, ang boses ay kalmado
at puno ng awtoridad. Inimbitahan ko kayo dito ngayon para linawin ang mga malisyosong paratang na ibinabato hindi lang sa isang miyembro ng aking tahanan, kundi sa alaala ng isang mabuting tao. Isa-isang sinagot ni Dominic ang mga akusasyon, ngunit hindi lang siya nagsalita. Nagpakita siya ng ebidensya. Ang audio recording ng pagbabanta ni Dr. Reyes ay ipinarinig sa buong silid. Ang affidavit ng nurse ay ipinakita sa malaking screen. Ang mga video ng pag-unlad ni Mira at Miley mula sa paggalaw ng daliri hanggang sa kanilang mga unang hakbang ay nagpatahimik sa lahat. Ang totoo, pagpapatuloy ni Dominic ay hindi isang kwento ng panloloko, kundi isang kwento ng pag-asa. Isang kwento ng isang babae na, sa kabila ng paninira sa kanyang pamilya, ay hindi sumuko sa pagtulong sa kapwa. Tumingin siya kay Arya, isang tingin na puno ng paghanga. Si Miss Arya Clemente ay hindi isang banta sa aking mga anak. Siya ang kanilang himala. Nakatayo si Arya sa tabi niya. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. At pagkatapos, dumating ang sandaling tatatak sa isipan ng lahat. Biglang bumukas ang pinto sa likod ng entablado. Mula roon, lumabas ang dalawang maliliit na figura. Sina Mira at Miley. Hindi sila naka-wheelchair. Suot ang magkaparehong kulay rosas na bestida. Dahan-dahan silang naglakad. Medyo hindi pa perpekto ang kanilang paglakad. Medyo may kaba pa. Ngunit bawat hakbang ay matatag. Bawat hakbang ay isang patunay. Naglakad sila papalapit sa kanilang ama at kay Arya. Ang mga kamera ay sabay-sabay na nag-flash. Kumukuha ng larawan ng himalang nagaganap sa harap nila. Niyakap ni Mira at Miley si Arya. Ang simpleng yakap na yon ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong argumento ng mga abogado. Iyon ang huling pako sa ataol ng karera ni Dr. Isabella Reyes. Sa gitna ng kaguluhan, isang reporter ang naglakas loob na magtanong. Ang boses ay nangingibabaw sa lahat. Sir Valverde! Sir Valverde! Kung ganoon, ano na po ngayon ang opisyal na papel ni Miss Clemente sa inyong pamilya? Ang lahat ay natahimik, nag-aabang sa sagot. Ang tanong ay personal at direkta. Ngumiti si Dominic. Isang ngiting ngayon lang nakita ng publiko. Isang ngiting totoo. Tumingin siya kay Arya. Isang tingin na puno ng pangako. Isang tingin na nagsasabi ng lahat. Pero bago pa siya makasagot, hinawakan niya ang kamay nito at humarap silang dalawa sa mga kamera magkasama. Ang press conference ay naging isang pambansang iskandalo. Sa loob lamang ng ilang araw, bumagsak ang imperyo ni Dr. Isabella Reyes. Hinarap niya ang napakaraming kaso, hindi lang mula sa pamilya Clemente, kundi mula na rin sa iba pa niyang mga dating pasyente na nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Ang kanyang lisensya ay binawi at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kasinungalingan at kasakiman. Ngunit sa mansyon ng mga Valverde, hindi na nila ito pinag-uusapan. Ang bagyo ay lumipas na. Ang naiwan ay ang payapang sikat ng araw. Isang umaga, dinala ni Arya ang kanyang ina sa sementeryo. Dala nila ang isang pumpon ng puting bulaklak at ang front page ng isang pangunahing pahayagan. Sa headline, nakasulat, "Hustisya para kay Dr. Alfonso Clemente, nakamit matapos ang isang dekada." Pasabi ni Arya habang hinahaplos ang malamig na pangalan sa lapida. "Malinis na po ulit ang pangalan ninyo." Niyakap siya ng kanyang ina, kapwa sila umiiyak. Ngunit hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng kapayapaan. Samantala, sa Valverde Group, isa ring bagong simula ang nagaganap. Nagpulong si Dominic at Arya, kasama ang kanilang mga abogado at financial advisors. "Gusto kong magtayo ng isang foundation," sabi ni Dominic. "Isang non-profit organization na magbibigay ng libreng physical therapy sa mga batang mula sa mahihirap na pamilya. Gagamitin natin ang mga pamamaraan at prinsipyo ni Dr. Clemente." Tumingin siya kay Arya. "At gusto kong pangalanan itong The Alfonso Clemente Foundation."
Napuno ng luha ang mga mata ni Arya. "Sir Dominic!" "Dominic na lang," sabi niya. May kasamang isang maliit na ngiti. Ang mansyon, na dating isang malamig at tahimik na lugar, ay napuno ng buhay. Ang mga bulungan ng mga katulong ay napalitan ng masasayang pagbati. Ang katahimikan ay napalitan ng tunog ng maliliit na mga paa na naghahabulan sa pasilyo at ng tawa na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok. Isang hapon, habang nagdidilig si Arya ng mga bulaklak sa hardin, ang lugar kung saan nagsimula ang kanilang bagong umaga, lumapit si Dominic. Hindi ito nakasuot ng pang-CEO. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at may dala itong 2 tasa ng kape. "Para sa'yo," sabi niya. Iniabot ang isang tasa. "Salamat," sagot ni Arya. Naupo sila sa isang bench, pinapanood sina Mira at Miley na naglalaro sa damuhan. Ang mga bata ay tumatakbo, naghahabulan, at paminsan-minsan ay natututumba, ngunit agad ding bumabangon, tumatawa. "Naalala mo ba ang tanong ng reporter sa press con?" Biglang tanong ni Dominic. Napangiti si Arya. "Ang alin doon?" "Kung ano daw ang papel mo sa pamilya ko." Tumingin si Dominic sa kanya. Ang mga mata ay seryoso, ngunit puno ng init. "Hindi ko nasagot ng maayos noon." Huminga siya ng malalim. "Arya, nung una, akala ko ang kailangan ko lang ay isang caregiver para sa mga anak ko. Tapos, akala ko ang kailangan ko ay isang therapist. Ngayon, alam ko na kung ano talaga ang kailangan ko." Hinawakan niya ang kamay ni Arya. Hindi ito mainit at nag-aalab na parang apoy, kundi isang init na panatag at komportable. "Hindi ko hinahanap ang papalit kay Larissa," sabi niya. Ang boses ay taos puso. "Ang alaala niya ay laging magiging bahagi ng bahay na ito, ng buhay ko. Ang hinahanap ko ay isang kasama. Isang kasamang bubuo ulit sa pamilya ko. Isang kasamang magtatayo ulit ng isang tahanan mula sa mga guho nito." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Arya. "At ikaw yun, Arya. Ikaw ang kailangan namin. Ikaw ang kailangan ko." Hindi ito isang grandiyosong proposal na may kasamang mamahaling singsing. Isa itong tahimik na alok. Isang paanyaya. Tumulo ang luha ni Arya. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong isang matamis na ngiti. Hindi siya sumagot ng oo. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na mas makahulugan. Iginaya niya ang kamay ni Dominic at pagkatapos ay ang sarili niyang kamay at itinuro niya ang 2 batang masayang naglalaro. "Sila," sabi niya sa nanginginig na boses. "Sila ang pamilya natin." Sakto namang napansin sila ni Mira at Miley. "Papa! Mama Arya!" Sigaw nila. Sabay takbo papalapit sa kanila. Yumakap ang kambal sa kanilang 2, pinupuno ang espasyo sa pagitan nila. Niyakap din sila ni Dominic at Arya pabalik, hanggang sa sila'y naging isang grupo, isang bilog ng pagmamahal. Ang mansyon ng mga Valverde, na dating isang malamig na palasyong yelo, ay hindi na isang bahay lamang. Sa wakas, ito ay naging isang tunay na tahanan, pinainit ng pag-asa, pinagtibay ng pagpapatawad, at binuo muli ng pag-ibig.